Hindi yung... Let's pray. Lord Heavenly Father, salamat Panginoon sa umagang ito, sa blessing na inyong binigay, sa pag-iingat, sa pagkakataon Panginoon na binigay niyo Panginoon sa amin para kami ay tipon sa umagang ito Panginoon para makapag-aral ng inyong salita sa kanya-kanya Panginoon, mga klase at department Panginoon this morning. Nalangin po kami Panginoon na ang aming mga pag-aaralan Panginoon ay manggaling po sa inyo, hindi Lord ang aming sariling kakayanan, hindi ang aming alam, hindi Lord ang aming kayang gawin Lord, kundi Lord, nalangin po kami na ma-bless kami at matuto kami Panginoon sa katotohanan na nagmula sa inyong salita, sa mga doktrina at sa mga turo Panginoon na pwede naming magamit sa aming mga buhay. Papasalamat po kami sa umagang ito. Lahat ito binabalik namin sa inyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So, thank you very much. Let's sit down. At tawagin natin si Don. Yan. Let's call Brother Don para i-lead tayo ngayong umaga sa ating unang pag-aawitan. Ayan. Brother Don. Okay. So, kung bakit tayo nag-aawitan, mga kapatid, ang pinakamahalaga ay ito. Simula pa lang ng ating ng pag-aaral natin, bigyan natin ng papuri ang Diyos, no? Sa lahat ng kanyang nagawa, bilang pasasalamat, bilang pagtingin sa kanyang kataasan, no? Sa umagang ito. Tawagin natin si Brother Don, please. Amen. So magandang umaga po sa bawat isa. Yan. Magandang umaga po sa bawat isa at sa una po nating pag-aawitan, tayo po ay magsitayo at awitin natin ang hymna To God be the glory sa Tagalog, sa Diyos ang luwalhati. Okay? Unahin natin sa Diyos ang luwalhati at awitin po natin ito ng may buong kagalakan at buong pag-aawitan. Yan. Unahin natin ang first hanggang third verse. Sa Diyos ang luwalhati on the first stanza now. Sing sa Diyos ang luwalhati, kaway dakila, mundo'y minahal, anak na'y binigay, buhay, alay niyang pantubos sa sala, sa lahat na buksan, pinto ng buhay, puri sa Panginoon, tinig na'y pakinggan, puri
purpose lang natin sa araw na ito ay magbigay ng kalulatian sa Panginoon. Awitin naman natin ang tungkol sa mga pangako ng Diyos. Naniniwala ba kayo na ang pangako ng Diyos sa Biblia ay totoo? Naniniwala ba kayo na ang pangako ng Diyos sa Biblia ay totoo? Kung kayo ay naniniwala nito, awitin natin ang Standing on the Promises sa Tagalog, sa mga pangako'y umaasa. Yan. Awitin lamang po natin ang first hanggang third stanza. Ang first stanza daw, sa mga pangako'y umaasa, sing lahat ng pangako ng Diyos na Ama, tibay ko sa pananampalataya, ang buhay ko'y nasa liwanag niya, laging sa pangako'y naasa. Chorus now. Lubha, sagana, mga pangako ni Jesus na biyaya. Lubha, sagana, ako sa tipan nga'y tiwala. Second verse, ang pangako niya sa taong tapat, sa kabutihan ng Diyos magaganap. Tiwala akong lagi at manatag, natatamuhin ko ang galang. Lubha, sagana, mga pangako ni Jesus na biyaya. Lubha, sagana, ako sa tipan nga'y tiwala. Last verse, lahat ng pangako ng Diyos ay tapat, tanglawan lakas ng buhay kong hangin, siyang sa dalit ay katulong natin, mga kasama ay garansin. Lubha, sagana, mga pangako ni Jesus na biyaya. Lubha, sagana, ako sa tipan nga'y tiwala. Ano pa yung magsimpo? Tawag mo naman service. Okay, at sana doon pa lang sa awitan ay nabigyan kayo ng konting introduction, no? Na lahat ng pangako ng Diyos ay totoo, no? Yung kanyang pinangakong kaligtasan sa lahat ng mananampalataya sa kanya, sa ginawa niya sa krus. Pero ganun rin ang katotohanan sa kabilang banda na kung may pangako siya para sa mga mananampalataya, sa mga sumuko sa kanya para ihingi ng tawad ng kanilang mga kasalanan, at magtiwala doon sa ginawa niya sa krus. Totoo rin naman ang pangako niya para sa mga hindi maniniwala sa kanya dahil nandoon pa rin sa kanila ang galit ng Diyos. Ibabagsak, sabi ng John chapter 3 verse 18, ang sila na mga nanampalataya ay hindi na mapapahamak, pero yung mga hindi magtitiwala sa ginawa niya sa krus, walang pambayad sa kanila. Walang magbabayad ng kasalanan nila, kaya nandoon pa rin ang galit ng Diyos. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, si Kristo lang ang paraan, ang daan para tayo ay magkaroon ng ng kalinisan, kapatawaran, at maibalik tayo sa Diyos. Hindi natin yun kayang gawin ng sarili nating mga gawa, no? Na kaysa umagang ito sa paghihiwa-hiwalay natin, tayo ay magsitayo at tayo ay mag-divide sa ating mga klase. Let's pray. Tayo po ay magsitayo ngayong umaga. Hingi tayo ng tulong sa Panginoon dahil ang pinakamahalaga ay ang tulong ng Panginoon sa ating pag-aaral. Let's pray. Panginoon, nalangin po kami. Salamat sa umagang ito muli. At sa pagsisimula namin, Panginoon, ay ang panalangin namin, lahat ng division ngayong umaga ay makilala kayo at kayo, Panginoon, ang makita sa aming mga pag-aaral. Especially, Panginoon, nalangin po kami sa pagsisimula namin, Panginoon, ngayong umaga. Tanggap namin, Panginoon, at inaako namin ang aming limitasyon pagdating sa inyong salita, Panginoon. Hindi namin ito, Panginoon, makukuha ng kabuuan, pero ang panalangin namin, Panginoon, ay tulungan niyo po kami, bigyan niyo kami, Panginoon, ng wisdom para ma-grasp namin,
para maintindihan namin, Panginoon, ang kagandahan ng inyong pangako, ng inyong salita at ng inyong mga tinuturo, Panginoon, sa Biblia. Salamat, Panginoon, binabalik namin ang inyong nakapurihan, Panginoon, sa inyong pangalan lamang. Walang ibang dapat ang maitaas at mapurihan sa umagang ito maliban sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Thank you very much. And pwede na tayo divide sa ating mga klase. Sa mga 11, 12 at college, stay na tayo dito, no? Para sa ating ngayong umaga. Ngayon, sa lahat na nandito, kuha na po kayo ng copies kay Sister Adelina. Okay? Namimigay tayo ng voucher, hindi, ng copy natin ngayong umaga. Okay? Sige po. Ayan. Okay. Sa mga nandito, kung meron kayong notebook, mas better. At kung may Bible kayo, required ang Bible. Okay, dahil siyempre mag-aaral tayo ngayong umaga sa kasunod ng ating article number 9. Natapos natin nung linggo yung the blessing of the gospel. Ngayon namang linggo, pag-uusapan natin, sana matapos agad natin ito, kasi ito naman ay hindi ganun kalalim at hindi naman ito ganun kailangan, no, ng mahabang pag-aaral. Ito ay mabibigyan natin ng kahit isa or kung hindi talaga matapos ngayon ay na 2 linggo. Anong pag-uusapan natin sa article number 10 ay ang work of mission. Ano ba ang trabaho ng isang misyon? Okay? Ang ibang tao, ang nasa isip ng ibang tao pag narinig nila ang misyon, ang naiintindihan nila ay yan yung mga misyonero, yan yung mga mananampalataya na pumupunta sa isang lugar para magbahagi ng salita ng Diyos at ipakilala si Kristo, no? Yun ang pagkakaintindi ng mga tao sa tinatawag nating mission. Ngayon pong umaga, ang pag-aaralan natin ay doon sa mission na yon. Hindi po siya ang sentro, no? Hindi yung resulta ang sentro doon, hindi rin yung church, yung pag nag-mission ka para magtayo ng church, hindi yun ang focus ng isang mission. Ang isang mission ay bigyan natin siya ng definition ngayong umaga. Ano ba ang mission? Sa pagsimula natin, tingnan natin ito, kung pwede mo dyan doon mailabas doon sa bagong PPT na sinend ko. Okay? Ang mission, ibig sabihin niya, it is a ministry commissioned, okay, by a religious organization. Okay? Kahit anong religious organization ay pwedeng mag-conduct ng mission. No? Hindi nyo ba alam na kahit mga organization ay meron rin silang mga mission? Yan. So for example, dental mission. No? Ano ang ginagawa ng organisasyon na nag-conduct ng medical mission? Nag-check sila ng mga tao doon sa pinuntahan nila, no? Bunot ng ngipin, mga libreng gamot, check-up, no? Yun yung medical mission. Hindi lang yun. Pwede rin gamitin ang salitang mission doon sa sa task, no? Or sa ibinigay na gagawin para sa isang individual o isang grupo na kailangan nilang matapos, no?
o magampanan. O, medical mission, meron rin tayong tinatawag na mission sa pag-aaral, na kung saan yung mga ibang teachers, nagbo-volunteer sila pumunta sa isang lugar para lang magturo ng pagbasa tapos pagsulat. No? Yun rin ay mission. Diba? Ang mission sa church, however, ay minsan na nabibigyan natin ng ibang ibig sabihin. No? Ang usually iniisip natin ay para magkaroon ng church doon, para magkaroon ng mission church. Basically, ibig sabihin ng salitang mission ay instruction or task na ibinigay doon sa isang tao o sa isang grupo, no? Para gampanan o gawin yung kanilang mission. Ang nagustuhan ko na salita ay yung ibig sabihin o yung pinagmula ng salitang mission sa Latin, ang tawag sa kanya, kung pwede mo doon mailabas next, ay miter, no? O ibig sabihin niya ay send out. Ano ibig sabihin ng send out? Pinadala, no? Pinapunta. Yun ang pinagmula ng salitang mission, no? Simply to say, pag ang isang tao ay magmi-mission, okay? Siya po ay ipadadala o pupunta, no? Pinapupunta sa isang lugar para gampanan yung ibinigay sa kanyang task, obligasyon, o yung instruction na inutos sa kanya, kailangan niyo yun matapos, no? Siguro naman, nakapanood na kayo ng, for example, nakapanood na kayo kahit na isang palabas ng Mission Impossible ni Tom Cruise. Nakapanood na kayo kahit isang nun? Di ba? Yung parang siya ay isang agent na meron siyang isang trabaho. Pupunta siya sa ibang lugar para tapusin yung trabaho na rin. Kaso ang hirap ng mga dadaanan niya para matapos yung trabaho niya. Yun ang ibig sabihin, yun ang isang picture ng mission. Binigyan siya ng trabaho, pumunta siya doon sa kanyang pupuntahan para tapusin yung kanyang trabaho. Yun ang ibig sabihin ng mission. Simply to say, kung pwede mo dyan doon mailabas, ang church ang nag-i-instruct or ang nagpapadala, nagpapapunta sa isang qualified group. Pasanin niyo yung word, qualified na group, or someone qualified who will do work for the Lord, reach, evangelize, and teach people about God. And that's the simplest way kung paano natin i-explain ang isang mission. Dahil kung ang goal niya doon ay parang na pumunta ka doon para dumami tayo. Okay? Yun ay mission nila para magparami. Or napumunta ka doon para medical mission, no? Yun ang mission nila para matulungan yung mga walang kakayanan na magpagamot. Or mission para sa edukasyon, pupunta sila sa isang lugar na secluded para magturo ng pagsusulat at pagbabasa. Diba? Ganun lang siya kasimple. Pero sa church, specifically, wala nang ibang focus ang misyon maliban sa ganito. Gawin ang trabahong iniatang ng Diyos. No? Gawin ang trabahong iniatang o ibinigay, iniutos ng Diyos o ni Kristo. Bakit? Dahil pag nagkaroon ng ibang utos ang simbahan doon sa pupunta sa lugar na yon,
yun ay hindi na nanggaling sa Diyos. At yun ang gusto natin tingnan ngayong umaga. Ano ba ang ginagawa ng isang misyonero sa isang misyon? Ano ba ang focus ng isang misyon? No? Ano ba ang focus pag ang isang tao ay papapuntahin sa isang lugar para magministeryo o gumawa ng mga trabaho na para sa Panginoon? Ito yung ating tanong ngayong umaga. Ano ba talaga ang misyon? Lahat po ng simbahan ay nagmumula sa misyon. Okay? Walang simbahan siguro ang isang araw, pumunta siya sa isang lugar, simbahan agad. Dahil ang simbahan ay hindi building, unang-una, hindi yan ang building, hindi ito ang simbahan. Kahit na maguho ito sa earthquake, itong building natin, maguho yan, pag nagtipon-tipon yung mga tao, yun ang simbahan. No? Hindi itong building. At hindi rin itong lugar natin ang simbahan. Ang simbahan ay yung taong niligtas ng Diyos na tinipon niya sa isang lugar. Ang lokal na simbahan ng Kamalig Baptist Church. Tayo yun. No? Mga tinipon ng Diyos na mananampalataya sa lugar na to para magtipon, magpuri sa Diyos, gawin ang kanyang trabaho. Lahat ng simbahan ay nagmumula sa misyon. At bawat simbahan ay pwede natin matrace pabalik sa mga taong nagbigay ng kanilang panahon at kanilang buhay para gawin ang trabaho para sa Diyos. Yun yung mga tinatawag natin ng mga misyonero, no? Wala pang simbahan doon sa isang lugar na yon, wala pang mananampalataya, wala silang pakialam sa Diyos, pero yung isang tao na yon ay binigay niya yung kanyang buhay para pumunta doon sa lugar na yon at ibahagi ang salita ng Diyos para ang tao makilala nila ang salita ng Diyos. At kailan magkakaroon ng simbahan? Siyempre, kapag meron ng mga mananampalataya sa lugar, titipunin mo sila at yung pagtitipon na yon, anong tawag natin doon? It's pag ang grupo ng tao doon sa lugar na yon ay nagtipon-tipon under ng isang missionary, okay? Pwede na siyang mag-start doon ng mission church na in the future ay magiging church, no? So ang motive is not to create a church, but ito yung pag-usapan natin ngayon, but to do the Great Commission. Ito ang simula ng isang simbahan, ito ang simula ng isang misyon. At kung ang simbahan ang nagpadala sa misyonero, si Kristo naman ang nagpadala ng simbahan sa mundo. Okay? May babalik natin ang turo na ito kay Kristo. Doon natin makikita, to understand ang work of mission, magsisimula tayo sa pinaka-importanting bagay sa mission. At yan yung origin ng lahat, which is, ang sabi ko sa inyo, it's the Great Commission. Pag sinabi natin, the Great Commission, ito ay ibinigay kanino? Sa mga missionary? Hindi. Kanino binigay ang Great Commission? Anyone? Kanino binigay ni Kristo ang Great Commission? Sino nakakaalam? Okay, dahil wala sumasagot, buksan natin. Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Okay? Tingnan nyo mabuti, okay? Kung sino ang binigyan ng Panginoong Jesucristo ng utos na ito. Pag sinabi natin kasing commission utos, no? Or ito yung kanyang task. Ito yung ipapagampanan niya dun sa mga papagampanan niya sa mga kausap niya. Okay? Andiyan na po ba kayo? Say amen. Matthew 28:19 muna tayo. Anong sabi ng Panginoong Jesucristo diyan?
Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Go ye therefore and teach. Teach all nations. Ang teach dyan, hindi lang basta magturo, kung hindi, gawin ninyong disipulo ang lahat ng mga bansa. Ibig sabihin, hindi lang basta turuan, ipakilala nyo sa kanila ang Panginoon at dalhin nyo sila sa Panginoon at magpatuloy sa Panginoon. Hindi lang siya mapuputol sa pagtuturo, kung hindi hanggang sa paggabay sa kanila, sa kanilang buhay, na i-apply nila ang kanilang pagiging bagong Kristiyano sa Panginoon, sa trabaho, sa pag-aaral, sa kanilang buhay, sa pamilya nila. Ipapakilala nila ang Panginoon na nakilala nila. Teach all nations, okay? Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Tingnan yung verse 20. Verse 20 tayo. Ano sabi sa verse 20? At turuan silang, ano daw? Sundin ang lahat ng mga bagay na, ano daw? Iniutos ko sa inyo. Hindi lang basta pumunta kayo, gawin yung disipulo ang lahat ng mga bansa. Kundi, ang isa pa sa pinakamahalaga na pinakita sa atin dito, sa verse 20 ay, turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Pansinin niyo yung word na all, lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At isa ito sa utos ng Diyos. At narito ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Sino ang kausap ng Panginoong Jesucristo dito? Sino? Sino sa tingin nyo? Sino po? Sinong hula nyo nakausap niya dito? Po? Tayo po? Wala pa po tayo doon. Wala pa po tayo nung panahon na yon. Sino ang kausap niya dito? Ano po? Okay. At ang nakausap niya dito ay ang kanyang mga disipulo. Bakit? Kasi pagtapos niyang bumalik at siya ay umakyat na sa kanyang trono, may iwan na lang yung mga disipulo. Manghihina yung mga disipulo eh. Kaya ang pangako ng Panginoon sa Kristo sa kanila, kasama niyo ako hanggang sa dulo ng mga panahon. No? At yung dulo ng panahon na yun ay hanggang sa kamatayan nila. Diba? Pero hindi lang doon nagtatapos ang dulo ng mga panahon. Bakit? Kasi itong mga disipulo na ito, sila ang unang laman ng Jerusalem Church. Sila yung unang mga laman ng Jerusalem Church. Membro sila ng Jerusalem Church at sila yung mga nag-preach sa mga synagogues, pumunta sila sa mga plaza, pinreach nila na si Kristo na pinatay ng mga Hudyo, na pinatay ninyo, ay siya ang makapagliligtas sa tao mula sa kanilang mga kasalanan. Sila ito. Kaya kung aalalahanin ninyo, ang sabi ni Kristo sa kanila, go. Go. No? Humayo kayo. Humayo kayo at gawin yung disipulo ang lahat ng mga bansa at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Doon tayo magsisimula. No? Pagka pinag-usapan natin ng church, pag pinag-usapan natin ng mission, pagka pinag-usapan natin ng mga misyonero, magsisimula tayo sa Great Commission. O sa, doon sa inutos ng Diyos para sa kanyang mga mananampalataya. Diyan sa inyong copy, ito yung laman ng ating article, number 10. The work of mission. Ano pinapaniwalaan natin? We believe, sa inyong mga copies, that Jesus Christ gave the New Testament church as an institution, ano daw binigay? A worldwide and an age-lasting, ano daw? Commission. Binigyan daw ng Panginoong Jesucristo ang simbahan na ano?
ng isang malawakang worldwide, hindi lang sa ating bakuran, kundi sa buong mundo, at age-lasting, ibig sabihin, hindi lang siya mananatili sa isang henerasyon, kung hindi hanggang sa susunod na henerasyon, hanggang bumalik ang Panginoong Jesucristo, nandoon pa rin ang utos niya. Na ano daw? To make disciples of all nations. Ito ang ating pinaniniwalaan pagdating sa mission. Kung bakit nagsusupport tayo sa mission, why? Dahil yung mga hindi natin naaabot, ay naaabot nila, at dahil tayo ay nakikiisa sa utos ng Panginoon na gusto rin natin makatulong na maabot yung mga taong yon, kaya tayo sumusuporta saan? Sa mission. No? Mga kaibigan at mga kapatid, nagsisimula lahat yan sa Great Commission. Ngayon, ano yung sabi ni Kristo dito kung gusto niyo ito makita, no? Christ says, kung pwede mo ganun mailabas, 3. Go, teach, and make disciples of all nations. 3 bagay. Ano yung una? Go. Pagka sinabi mong go, hindi ka resting, hindi ka passive, hindi ka, andun ka lang sa iyong komportableng lugar, trabaho, aral, pagdating ng linggo, simba, tapos balik naman sa dating routine. Hindi lang doon mananatilang isang Kristiyano. Ang utos ng Panginoon sa bawat isang Kristiyano ay ano? The word, go. Go. Kung nasa ka man, tumayo ka, pumunta ka, maglakad ka na, simulan mo na, go. Humayo ka, maglakad ka, go ye into all the world. Ano yung sunod? Pagtapos ng go ay ang teach. Teach o magturo. Okay? Pag sinabi natin teach, ang na-translation niya sa kanya, ibahagi or ituro sa kanila lahat ng bagay na iniutos ko sa inyo. Ibig sabihin nun, lahat ng itinuro ni Kristo ay dapat maibahagi natin sa kanila. No? So, hindi lang basta pumunta, huwag ka manatiling passive. Pumunta ka at ituro mo sa kanila yung tinuturo ni Kristo. At yung pinakamahalaga, dahil hindi ka lang matatapos sa pagpapakilala sa Diyos, pagpapakilala kay Kristo at sa kaligtasan na dala ni Kristo. Yung pangatlo yung pinakamahalaga. Bakit? Ito yung paggabay at pagtulong sa kanila mula sa pagkilala nila sa Panginoong Kristo. Dalhin mo sila doon sa isang lugar na kung saan sila ay kakayanin na nila tumayo sa kanilang paa bilang isang Kristiyano na may Diyos. No? Dahil nakaramihan sa ibang mga Baptist churches, ganito ginagawa. Preach ng gospel. Pagtapos mag-preach ng gospel, yun na. Ang mahalaga, nakuha mo yung contact information, meron tayong 50 souls na nag-pray at naligtas. Yun na yun. Susunduin, pupunta sa church, pero hindi nagpapatuloy. Bakit? Kasi doon lang sila natigil. Saan? Yes, ligtas na ako. Ang tanong doon, anong sunod? Ngayong ligtas ka na, ano na ang gagawin mo? Dating buhay pa rin? Mananatili ka ba sa dating buhay mo? Ngayong nakilala mo na ang Panginoon, gagawin mo pa rin yung mga dati mong ginagawa? Napakalaking diferensya ng isang taong may Panginoon sa wala. No? Anong pagkakaiba? Anong diferensya ng may Diyos at walang Diyos? Yung may Diyos, lagi niyang kinoconsider yung mga gagawin niya. Bakit? Kasi alam niyang
nakikita ng Diyos at alam ng Diyos ang kanyang isip at puso. Pero yung walang Diyos, mas masaya. Alam niyo kung bakit mas masaya? Wala kang iniisip na Diyos. Pwede mo gawin lahat ng gusto mo. Di ba? Kaya ang trabaho ng isang mananampalataya ay dalhin yung bagong nakakilala sa Diyos at ipakilala sa Kanya na ito ang Diyos natin, ito ang ayaw ng Diyos, kasalanan, ito ang gusto ng Diyos, sumunod tayo sa kabanalan at katuwiran. Nakuha po ba natin? Nakuha natin yon, no? At mga kaibigan at mga kapatid, hindi mo kailangan maging misyonero. Hindi mo kailangan maging missionary, pumunta sa ibang lugar. Hindi. Pwede mo na yan simulan. Simula bukas. Pwede mo na yan simulan kahit kailan na may pagkakataon kang ibahagi na merong makapagliligtas sa iyo sa kasalanan mo. Nakuha po ba natin? No? Pwede mo na yung simula. Walang nakakapag-limit sa iyo. Kahit nga pag-lunch sa mga opisina, tapos nagkakentuhan kayo, at nabuksan ang pagkakataon na may nagtanong tungkol sa paniniwala mo, pagkakataon mo rin ibahagi si Kristo. Di ba? Huwag na tayong magpapaligoy-ligoy pa. Bakit? Kasi nung tayo ay nabautismuhan sa tubig ng bautismo, ang isang bagay na iniwanan natin ay yung duda na tayo ay susunod sa Panginoon. Nung tayo ay nabautismuhan, tayo ay full force na susunod na sa Panginoon dahil pinili natin ipakilala na ako ay ligtas na at handa na akong sumunod kay Kristo. Yun ay ibig sabihin ng bautismo. Ngayon kung nabautismuhan ka sa ibang dahilan, sa ibang kadahilanan, baka iba ang bautismo mo, no? At iba ang pagkakaintindi mo sa bautismo. Mga kaibigan at mga kapatid, ang pinakamahalaga ay yung making disciples, no? Making disciples is leading someone to be stronger sa Diyos. Making disciples is leading someone to God and helping them get stronger to God. Hindi lang po yan para sa mga missionary. Sabi ko sa inyo, ang kausap ni Kristo dito ay sino? Ang mga disipulo. At sila ay mga sumusunod sa Panginoong Jesucristo. Tayo rin ay sumusunod sa Panginoong Jesucristo. Sumusunod tayo sa Kanya at sa Kanyang mga sinasabi para sa atin. Kaya ang tanong is ito, nasimulan nyo na ba o ginagampanan nyo na ba ang inyong trabaho sa utos ng Diyos na mag-go, mag-teach, at mag-make ng disciples? No? Yan ay question para sa bawat isa. Okay? Ngayon ito yan. Anong ibig sabihin ng making disciples of all nations? Next doon. Teaching them to observe everything, all things that I have commanded you. Literal na all things sa tatlong bagay. Ano yung una? Help the people to learn of Christ. Tulungan mo ang tao na makilala ang Panginoong Jesucristo. Pangalawa, tulungan ang tao na manampalataya at magtiwala saan? Kay Kristo. Ngayon, kung ikaw mismo hindi mo alam kung bakit kailangan ng isang tao magtiwala at manampalataya kay Kristo, ibig sabihin, nung ikaw ay nasiran ng gospel, hindi sa iyo na-emphasize ang isang bagay, kung bakit mo kailangan ng tagapagligtas, kung bakit mo kailangan maligtas. Kasi maraming gospel ngayon ang ganyan. Hindi man lang alam nung nung nag-pray, kung bakit siya kailangan maligtas. Ang alam niya lang, tanggapin mo si Kristo para mapunta ka ng langit. Parang ang nangyayari ay, ticket si Kristo. Para siyang ticket para makapunta sa langit. Uy, kumuha ka na. Limited edition. Kuha ka na ng ticket. Ganun ba yon? Hindi.
Ang dahilan kung bakit kailangan ng tao si Kristo ay dahil makasalanan tayo at ilalagay tayo sa impyerno dahil sa kasalanan na ginawa natin. Kaya kailangan mong iligtas. Kaya kailangan natin maligtas dahil walang makapagliligtas sa atin sa ginawa nating kasalanan. Ang buong galit ng Diyos, ibabagsak niya sa lahat ng mga gumagawa ng mga karumal-dumal na bagay, ng mga kabaluktutan at ng mga bagay na kasalanan sa harapan ng Diyos. Wala nang iba pang makapagliligtas sa kanila. Yun ang dahilan kung bakit kailangan ng tao si Kristo. Sa gospel, ang pinaka-importante na maintindihan ng tao ay hindi yung mapupunta siya ng langit. Ang mahalagang maintindihan ng tao, na makasalanan siya at kailangan niya ng tagapagligtas. Nakuha po ba natin? Dahil yung langit ay resulta na lamang. No? Kung ang dahilan kung bakit naligtas ang langit kung bakit naligtas ang isang tao ay para mapunta ng langit lang, di ba? Anong connotation nun? Bakit mo tinanggap ang Panginoong Jesucristo? Kasi gusto ko pumunta ng langit. Lahat naman ng tao gusto pumunta ng langit. Walang tao gusto pumunta ng impyerno. Kaya tatanggap yan. Tatanggap yan. Mananalangin yan. Oo yan sa'yo. Bakit? Walang taong gusto pumunta ng impyerno. Lahat gusto pumunta ng langit. Pero walang kahit sinong tao ang aamin na kailangan ko si Kristo. At makasalanan ako. Yan ang isang pinakamahirap aminin sa buhay. Bakit? Hindi naman ako nagkasala. Mabait ako. Tumutulong ako sa mga kamag-anak ko. Mabait ako makitungo sa tao. Walang tao ang aamin na makasalanan siya. Kaya ang gospel ay malinaw. Repent. Repent and believe. Pag-usapan natin yan. Tulungan nyo silang matutunan at makilala si Kristo. Pangalawa, tulungan natin ang tao na magtiwala at manampalataya. Kanino? Kay Kristo. Ipakilala nyo si Kristo, tulungan nyo silang magtiwala kay Kristo. Doon papasok yung panghuli. Doon papasok yung panghuli. Tulungan nyo ang tao na sumunod kay Kristo. Pero hindi sila makakasunod kung hindi sila nanampalataya at naniwala, at hindi rin sila maniniwala at mananampalataya kung hindi nila kilala yung pananampalatayahan nila. Kaya kanino magsisimula? Doon sa inutusan ni Kristo. Go ye therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have given to you. Mga kaibigan at mga kapatid, ito ang work of mission. Ang paggagampanan natin ay itong inuutos ng Diyos. Ginagampanan natin siya. Ito ang mission. Hindi ka magmi-mission para magtayo ng simbahan o paramihin ng simbahan. Ikaw ay pupunta sa mission para madala sa kanila si Kristo. Yun ang sentro, yun ang focus ng isang mission. Kung magkaroon pa ng ibang rason, ang mission, rason na yun ng tao. It is always the Great Commission ang dahilan ng isang mission. Kung bakit pagpupunta ka sa isang lugar, hindi mo iisipin kung meron ba akong paglalagyan ng church dyan? Meron ba akong lupa na mabibili dyan para pagtayuan ng church? Hindi yun ang iisipin mo. Ang iisipin mo, meron bang mga taong makakakilala sa Panginoon dito? At kung may mga makakilalang tao doon, saka mo na iisipin kung may pagtitipunan kayo. Bakit? Secondary na lang yun eh. Kahit saan kayo magtipon. Ang mahalaga, makilala ng tao, maipakilala sa tao na may kaligtasan pala sa Panginoong Jesucristo. Dahil ang panahon natin ay pasama na ng pasama.
mga kaibigan at mga kapatid, sa susunod nating statement diyan sa ating we believe that Jesus Christ gave the New Testament church as an institution a worldwide and an age-lasting commission in Matthew 28:19-20 to make disciples of all nations. Ito yung sunod na statement, yung may isang guhit na ganyan. That the gospel is to be preached to, look at the word, every creature. Every creature. Buksan natin sa Mark chapter 16, verse 15. Open your Bibles now on Mark chapter 16, verse 15. Okay? Andiyan na po ba kayo? Say amen. Okay? Pagka sinabi po ba, Brother David, na to every creature, ibig sabihin, hindi lang yung tao. Hindi. Ang ibig sabihin dyan, ay ibahagi natin ito sa lahat, no? ng mga tao sa anumang sulok ng mundo, nandun sila, no? Nandiyan na po ba kayo? Say amen. Okay. Sa kabila, nandiyan na po ba kayo? Nandiyan na po ba kayo? Hello, guys. Nandiyan ba kayo? Okay, amen. Okay, Mark 16:15, babasahin natin. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo. Parehas lang sa Matthew, go ye into all the world. Humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Sa lahat ng sulok, sa north, south, east, west, ipakilala nyo ang kaligtasan na kay Kristo. Hindi lang yan, punta po tayo sa Acts chapter 1 verse 8. Acts chapter 1 verse 8. Diyan na po kayo, say amen. Acts chapter 1 verse 8. Diyan na po ba kayo? Amen? Okay? Sige. How about dito? Diyan na kayo? Okay, Acts 1:8. Anong sabi diyan? Ngunit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi saan? Sa Jerusalem. Ulitin ko, itong Jerusalem na to, ito yung simbahan na una, no? Yung Jerusalem Church. Diyan nagtitipon yung mga apostol, mga disipulo. Okay? Sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Meron ditong tatlong binigay. Ano yun? Una yung Jerusalem, kung nasaan sila. Kung nasaan silang lugar, no? Yung lugar nila, una sa Jerusalem at sunod naman ay sa Judea at Samaria. Mga kaibigan at mga kapatid, hindi nyo kailangan kagad mag-isip na, ay, siguro, mag-mission kaya ako, no? Hindi mo kailangan, no? Kahit ikaw po ay babae, pwede ka actually mag-mission. Di ba? Ikaw ay pupunta sa isang lugar at ibahagi mong salita ng Diyos. That's a mission. Outreach. Kung baga. At doon sa sinasabi sa Acts 1:8, Jerusalem magsisimula, pwede ka magsimula saan? Doon lang sa sa lugar mo, kung nasaan ka, sa lokal mo. No? Kung nasaan ka nakatira, sa barangay ninyo, pwedeng doon ka magsimula. Saka na yung Judea at Samaria. Di ba? Meron namang iba ay doon nila nakita yung pangangailangan ng gospel saan? Sa Judea at Samaria. So aalis sila sa kanilang lugar at pupunta sila doon para ibahagi ang kaligtasan sa Diyos. No? Kaya ang pinakamatindi pa sa lahat na sinabi ng verse ito, hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Hindi lang mananatili hanggang doon sa inyong lugar o hindi doon sa lugar ng mga malalapit sa inyo, sa susunod na lugar, kung hindi hanggang sa pinakaduluduluhan pa. Pag sinabi natin dulo ng dulo, yung mga sulok-sulukan na mga lugar na hindi pa naaabot.
ng salita ng Diyos. Hindi niyo ba alam, kung nagbabasa kayo ng history, merong mga marami-raming nababalita na mga misyonero na namamatay doon sa pinupuntahan nilang lugar. Pero dahil doon sa pagpapayonir nila doon sa lugar na yon, nasisimulan ang gawain ng Diyos. No? Na ipapakilala si Kristo at yung isang tribo ay mailalapit sila sa Diyos. Matutulungan sila na makakilala sa Diyos. Maraming mga balita na ganyan. At tayo pong mga nasa lokal na simbahan na ito, hindi na natin yun naaabot. Kaya merong mga misyonero na nagbibigay ng kanilang buhay para pumunta doon sa mga kasulok-sulukan, sa mga jungle, doon sa mga hindi na maaabot ng mga normal na tao, na kailangan mong bumiyahe ng sobrang layo, maglakad sa maraming daan sa kagubatan para lang maabot yung tribong yun, yung village na yun. No? Dahil ang mga city ay marami ng mga churches dyan at missionary dyan. No? Pero itong mga nagbibigay ng kanilang buhay doon sa mga kaduluduluhan ng yun yung mga ginagamit ng Diyos para maabot yung mga taong yun. That's why we believe that the gospel is to be preached to every creature. At hindi lang po yun. Susunod doon na ito. We also believe that all men everywhere ay responsible na mag-repent at manampalataya sa gospel. Lahat. Walang excluded. Kahit na gobernador, mayor, presidente, o hari man ng isang bansa, prime minister, lahat ng yan hanggang sa pinakababa ng sibilidad, ng komunidad, lahat ng yan ay responsable sa isang bagay. Sumuko ka sa Diyos at manampalataya ka. Yun ang rason kung bakit ang sinasabi ng Bible, i-preach mo sa lahat ng tao. Bakit? Para ang tao ay merong responsibilidad na narinig na nila ang gospel at pinili nilang hindi manampalataya, responsibilidad nila yun. Kusa nilang ginusto yun eh. No? At yung mga mananampalataya ngayon, yung mga nagtiwala, no? Nasa kanila rin ang responsibilidad na yun. No? Mark chapter 1 verse 15. Ano po yung sabi dyan? Sa Mark chapter 1 verse 15. Na sinasabi, naganap na ang panahon. Okay? Eto na yung panahon. At malapit na ang kaharian ng Diyos. Ano ang sabi diyan sa Mark? At gusto ko pong i-underline nyo to, highlightan nyo to, para matandaan nyo. Nandito na ang kaharian ng Diyos, eto na ang panahon. Kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Nakita niyo yun? Magsisi kayo. Yun ang unang binanggit sa verse na to. Sinabihan yung mga nakikinig, magsisi kayo. Bakit? Dahil mga kaibigan at mga kapatid, hindi tulad ngayon, ang preaching ay paano makapunta ng langit. Ang preaching ng mga ibang nag-i-evangelize ay paano makapunta ng langit. Pero ang nandito sa Bible na malinaw, na preaching sa mga taong kailangan makakilala sa Diyos ay simple lang. Magsisi kayo at manampalataya. Magsisi at manampalataya. Repent and believe. Yan po ang panawagan ng gospel sa lahat ng taong makakapakinig nito. Wala nang iba mga kapatid. Gusto mo gumanda ang buhay mo, maniwala ka sa Diyos. Gusto mong yumaman, maniwala ka sa Diyos.
Gusto mong gumaling yung mga nararamdaman mo sa kasukasuhan mo, maniwala ka sa Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid, hindi yun ang gospel. Ang gospel ay tungkol sa pagkakataon na ikaw ay maligtas. Kaya wag mo nang patagalin, wag mo nang paghindian. No? Kilalanin mo si Kristo. Kilalanin mo na may kaligtasan sa Kanya. Dahil wala nang makapagliligtas sa atin sa kasalanan natin. Repent and believe. At hindi lang yun. And that no accountable person will be saved without hearing the gospel. Kung ang ibig natin sabihin ay lahat ng tao dapat makarinig ng gospel, ibig sabihin, walang kahit na isang tao ang maliligtas kung hindi niya narinig ang gospel. No? Kahit ngayong mamamatay sa krus eh. Di ba? Hindi sa kanya na-preach yung literal na gospel. Pero bilang isang nakapako sa krus at nasaksihan niya ang Panginoong Jesucristo. No? At tingnan mo yung kanyang pananampalataya. Isama mo ako kung saan ka pupunta. Di ba? Anong pinapakita niyo sa inyo? Yung kasama ni Kristo sa krus ay hindi lang siya hindi lang niya gustong makaligtas doon sa kanyang sakit na dadanasin sa krus. Hindi. Yung kasama ni Kristo sa krus ay naniwala saan? Naniwala sa Kanya kung sino siya. Kaya ang sabi niya, kung saan ka man, isama mo ako saan ka pupunta. Alam niya siguro yung pangako ng Panginoon sa Kristo. Alam niya siguro kung sino at kung ano ang pinapakilala tungkol kay Kristo. Na siya ang magbibigay ng kaligtasan. Especially doon sa John chapter 6. Ang sabi doon ni Kristo, ako ang tinapay ng buhay. Kung sino man ang kakain itong tinapay na to, ay mabibigyan ng buhay. Mabibigyan ng kaligtasan. Buhay na walang hanggan. No? Ang sabi niya pa, huwag kayo sa akin susunod. Dahil lang nabubusog kayo. Temporaryo lamang yan. No? Ang habulin ninyo yung bagay na hindi mawawala sa inyo. At yun yung pangako ng Panginoon na kaligtasan para sa mga taong ito. Repent and believe. No? Mga kaibigan at mga kapatid, habang iniintindi natin ang work of missions, mas maiintindihan natin na ang mission, no? Ang missions, mga kaibigan at mga kapatid, ang opisyal nito ay yung misyonerong pupunta sa isang lugar, pero lahat rin tayo ay kasama sa Great Commission na to. Meron rin tayong mga misyon sa ating sariling pamilya. Bilang ikaw ay tatay, no? Ikaw ang mananampalataya sa inyong pamilya. Ang misyon mo yung pamilya mo. Na may pakilala mo sa kanila na meron palang magliligtas mula sa ating ginagawang mga kasamaan sa harapan ng Diyos. No? Mga kaibigan at mga kapatid, kung bakit kailangan i-preach ang gospel sa bawat isang tao, dahil lahat ng tao ay responsable sa kanilang pag-repent at pagtiwala sa Diyos. Walang accountable person ang maliligtas without hearing and receiving the gospel. Pwede rin dyan pumasok yung mga katanungan ninyo. Paano yan yung mga hindi maabot ng gospel? Mga kaibigan at mga kapatid, ang Diyos ang nagliligtas, ang Diyos ang tumatawag, ang Diyos ang nag-equip, ang Diyos ang nagpapadala sa isang misyonero, sa isang lugar na kailangan makarinig ng gospel. Na kaya meron rin kayong mga nakita ng mga misyonary na pupunta sa isang lugar tapos hindi niya kinaya, babalik siya. Bakit? Kasi maaring hindi yun ang lugar na will ng Diyos sa kanya at will niya lang yun.
Merong specific na lugar na ibinigay ang Diyos para sa mga may puso na magmisyon, na maabot ang mga taong kailangan ng kaligtasan. No? At hindi lang doon nagtatapos. Sabi sa John chapter 3 verse 18, buksan po ninyo inyong mga Biblia. John chapter 3 verse 18. Ano po ang sabi dyan? Diyan na po kayo, say amen. John chapter 3, 18. Diyan na po kayo. Kung nandiyan na kayo, say amen. Okay. Sabi niya sa verse 18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi na hahatulan. Ngunit, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Nakita niyo yun? Sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Ba? Mapapahamak ang isang taong accountable. Hindi lang yun. I-continue nyo sa verse 36. From 18, move tayo sa 36. Tingnan nyo yung sabi dito. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakita ng buhay. Kundi, ang puot ng Diyos ay ano daw? Hindi mailalagay kung hindi nananatili sa Kanya. Ibig sabihin, kung hindi pala tayo maligtas, nandun pa rin yung galit ng Diyos. At pag dumating ang ating panahon, pagdudusahan natin yon kung saan tayo magbabayad ng kasalanan natin. Pwede rin pumasok dito ang question, ibig sabihin pala, Brother David, kung hindi lahat, kung lahat pala ay kailangan maabot ng gospel, paano po, Brother David, yung mga hindi pa nakakaintindi? O yung mga hindi nakakaintindi, no? Yung mga baby, no? At yung mga wala silang na comprehension, no? Papaano po sila? Yung merong mga yung mga mentally unstable, no? So pagkapanganak pa lang nila ay meron na silang instability sa kanila pong mentalidad. Paano po yung Brother David? Hindi nila maintindihan ng gospel. Hindi sila makakaabot doon sa pag-intindihan ng gospel. Mga kapatid, doon sa bagay na yun ay napag-usapan na natin yun sa article number 5 na kung saan ito ang ating assurance pagdating doon. One example is si King David nung namatay ang kanyang anak. Ang pagkakasabi niya doon ay, nasa iyo na, Panginoon, itong aking anak. No? Bakit? Kasi mga kaibigan at mga kapatid, ang Diyos ay Diyos ng hustisya. Ano ibig sabihin nun? Pag sinabi natin ang Diyos ay Diyos ng hustisya, what does that mean? Ibig sabihin, kung yan man ay baby, isang bata na talagang wala pa siya doon sa edad ng pagkakaintindi niya, no? Wala pa siyang accountability. Hindi niya pa alam kung ano yung gagawin niya kasi hindi pa nga siya nakakagalaw nang maayos hindi pa nga siya nakakatayo. Paano kung mamatay yun, Brother David?
at hindi siya na-share ng gospel, hindi mo naman talaga ma-share ng gospel ang isang sanggol. Di ba? So, saan ang assurance natin noon? Ang assurance natin ay sa justice ng Diyos. Dahil ang Diyos ay isang pantay na hukom. Siya ay isang pantay. Siya ay isang just na Diyos. Kaya hindi niya ibibigay ang isang accountability sa isang tao na hindi naman talaga nakagawa ng kasalanan. At isang tao na talagang nandoon siya sa instability ng kanyang pag-iisip. No? Hindi talaga siya nakakaintindi. Diba? Ibibigay ba ng Diyos ang kanyang judgment? Saan tayo babase? Sa justice ng Diyos. Magtitiwala tayo sa justice ng Diyos na alam niya ang kanyang husga para sa mga ito. At ang kasiguraduhan natin ay dahil sila ay walang accountability sa kanilang kasalanan, ang isang sanggol ay hindi pa naman nagkakasala. So, sila ay walang accountability. Yun ang ating assurance, ang justice ng Diyos pagdating sa mga bagay na ito. Pero kung bibigyan natin ng sagot na langit ba sila o impyerno, no? Walang binanggit doon ng Bible maliban sa mga implications tulad ng sabi ko sa inyo doon kay David na alam niya nung namatay ang kanyang anak na ito ay talagang ano ba, no? Ang pagkakasabi ni David ay siya ay nasa piling na ng Diyos. So, ano ang nasa isip ni David nung sinabi niya noon? Para lang ma-relieve siya? Hindi. Nandun sa kanya yung kasiguraduhan na itong bata na to ay uuwi doon sa piling ng Diyos. Dahil, tama nga naman, si David ay isang hari, alam niya ang hustisya, alam niya ang righteousness, at alam niya ang Diyos ay tapat at tunay sa kanyang mga paghuhusga. No? Kaya kung sasagutin natin ang question na yan, ang sagot, magtiwala tayo sa justice ng Diyos. Okay? Hindi lang yon. Ang pinakauling parte dito ay ito. That the heathen without the gospel are lost and will be judged by the light of nature and conscience. Tingnan natin sa Psalms 19 verse 1 to 4. Makikita natin dito, sa ating environment at paligid, makikita na natin ang kamay ng Diyos. Sabi sa verse 1, nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos ang kalangitan at ang mga gawa ng kanyang kamay ay inihahayag ng kalawakan. Sa araw-araw ay nagsasalita at gabi-gabi ay nagpapahayag ng kaalaman ang ano? Yung mga bagay na yun, yung kalangitan, yung kalawakan, yung mga bagay sa paligid natin, naghahayag yon ng glory ng Diyos, ng kadakilaan ng Diyos, at kung sino ang Diyos. Verse 3, walang pananalita o mga salita man, ang kanilang tinig ay hindi naririnig, ngunit, pasanin nyo na, hindi man nagsasalita ang mga bagay na ito, ang langit hindi nagsasalita, ang kalawakan hindi nagsasalita, ngunit, sabi sa verse 4, ngunit lumalaganap sa buong lupa ang kanilang tinig, ipinapakilala, naririnig sa buong sanlibutan ang tinig ng mga ito, at ang kanilang mga salita ay hanggang sa dulo ng daigdig. Sa kanila ay naglagay siya ng tolda para sa araw. Diyan sa unang 4 na verses niya pinapakita sa atin, yung mga hindi nananampalataya sa Diyos, that the heathen without the gospel, no, are lost and will be judged by the light of nature and conscience.
Pag ang isang tao ay walang gospel, pag sinabi natin hidden, hindi yan naniniwala sa Diyos. Pag ang isang hindi naniniwala sa Diyos, ay hindi nabigyan ng gospel. Paano yan? Wala kaming pakialam sa Diyos. At hindi nga nila nakita at narinig man lang na mayroong kabayaran ng kanilang kasalanan. Doon papasok yung tinatawag nating will be judged by the light of nature. Bakit? Ito yung question. Nakita mo yung mga magagandang bagay sa paligid mo at hindi ka man lang nagtanong kung sino at saan niya nagmula. Dahil nakikita ang kadakilaan ng Diyos sa buong paligid natin. Hindi niyo ba alam kung bakit ang mga philosopher ay nagtanong? Maraming kung nakapasok kayo doon sa mga classes about psychology, ang mga pinag-aaralan doon sila Aristotle, Socrates, at lahat ng mga taong yun, kahit sila ay mga mathematician, mga scientists, ay nagtanong sila nito. Sino tayo? Anong purpose natin sa mundong ito? At saan galing ang mga bagay na to? Bakit? Kasi in its simplest form, kahit na nagduduyan ka sa kabundukan, nagpapahinga ka doon pagtapos mo maglawig, no? Nagpapahinga ka doon pag tumingin ka sa paligid mo, ang ganda ng paligid. Hindi ka ba mapapatanong, saan to galing? Paano to napunta dito? Mga kaibigan at mga kapatid, idinideklara ng creation. Ang sabi ng verse, hindi man sila nagsasalita, pero yung tinig nila, yung sigaw nila, rinig na rinig, hanggang sa dulo ng daigdig, na dakila ang Diyos, at ang kanyang kamay ay sinisigaw ng mga bundok, ng karagatan, ng kalangitan, ng kalawakan, dahil yung mga bagay niyan ay hanggang ngayon, dinidiscover pa rin natin. Hindi pa natin siya buong alam. No? Baka may magsabi sa inyo dito, ay, kinreate ang gravity. Hindi po kinreate ang gravity ha. Na-discover lang yan. No? Nung ang isang mansanas ay nahulog, napatanong yung naka-discover ng gravity, nahuhulog. Di ba? May puwersa pa lang humihila pababa. Di ba? Na-discover lang nila yan. Pero bago pa sila ipanganak, nandiyan na yan. Ang mga puwersa sa mundo, saan yan nanggaling? Saan ito nanggaling ng mga bagay na to? Lahat ng yan ay tuturo pabalik sa isang naglikha. At walang takas ang kahit sino man sa bagay na ito. Kaya kung hindi siya maniwala sa gospel, ang magiging husga sa kanya, ang huhusga sa kanya ay yung mga bagay sa paligid niya. Anong ini-imply nun? Nakita mo lang ebidensya, dinideny mo. Hindi sa hindi mo alam. Ayaw mong paniwalaan na may Diyos. And that's the point. Nagets mo ba natin? Mga kaibigan at mga kapatid, Psalms 19:1-4, nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos ang mga bagay na ito. Lastly, let's go on Romans chapter 2, verse 11 to 15. Open your Bibles now. Romans 2, 11 to 15. At dyan tayo magtatapos. Romans chapter 2, verse 11 to 15. Andyan na kayo? Say amen. Andyan na kayo? Andyan na po ba kayo? Romans chapter 2, verse 11 to 15. At gusto ko pong sundan nyo po ako sa pagbabasa natin para maintindihan ninyo yan. Andyan na po ba kayo? Okay. Sapagkat ang Diyos, verse 11, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao,
Pantay-pantay lang ang matao. Walang mas mahalaga sa kanya kaysa sa ibang tao. Kahit na sinasabi natin si David is a man after God's heart, no? Hindi siya nagtatangi ng tao. Dahil nung nagkasala si David, dinanas rin ni David yung dapat niyang danasin na galit ng Diyos. Nalipol yung kanyang pamilya, namatay yung unang anak niya sa pagkakasala. Hindi siya nakatakas. Pantay-pantay ang tingin ng tao sa Diyos. He is not a respecter of persons. Verse 12, sapagkat ang lahat ng nagkasala ng walang kautusan ay mapapahamak din ng walang kautusan, at ang lahat na nagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan hahatulan. No? Anong ibig sabihin niyan? Yung mga nagkasala na merong batas na sinusunod. Example, yung mga Hudyo, sinusunod nila yung mga commandments ng Diyos sa kanila. No? Pag lumabag sila doon, huhusgahan sila saan? Sa batas na yon. Pero hindi lang po sila yon. Yung mga taong walang batas na ganun, ay huhusgahan rin sila sa kanilang walang batas. No? Ibig sabihin, parehas yung may batas at walang batas, huhusgahan ng Diyos. Ang sabi diyan, na yung mga taong nagkasala na walang batas ay mapaparusahan without the law. Dahil nga wala silang batas, doon sila mapaparusahan. Pero yung mga taong mayroong batas, mapaparusahan sila dahil doon sa pagsunod nila sa kanilang, pagsuway nila sa kanilang mga batas. No? So, ang Jews na merong sinusunod na strict na mga rules, at yung mga Gentiles, tayo, na walang Diyos. Wala tayong Diyos noon. At wala tayong mga batas na mag-ano sa atin. Mga ano tayo, mga, merong mga barbaro, merong mga, gusto lang nila yung kanilang mga sarili, meron silang sariling mga rules, ay huhusgahan doon sa ating sariling kalayaan. No? Verse 13, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang ganap sa harapan ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? For it is not those who merely hear. Okay? Hindi lang yung mga nakakarinig ng batas. Ang just and righteous sa harapan ng Diyos. Kung hindi, yun rin na mga sumusunod sa batas who will be justified, pronounced free of guilt and sin. Kasi pagdating natin sa verse 14, ikukumpara dito yung mga walang batas. Sapagkat kung ang mga hintil na likas na walang kautusan, nakita niyo yun? Yung isa yung mga Hudyo, sila ay mapapawalang sala o maayos dahil sa kanilang pagsunod. Sa verse 14 naman, sa atin namang mga hintil, na likas sa atin na walang kautusan, ay gumagawa ng mga bagay ng kautusan. Ang mga ito, bagaman walang kautusan, ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Anong ibig sabihin nun? Example, ako ay isang Pilipino, no? Tapos, gagawin ko yung isang bagay, susundin ko yung isang bagay na to na galing sa batas nila dahil ang sinasabi ng konsyensya ko ay ito ang dapat hindi ko gagawin. No, for example, meron sa mga Hudyo na hindi sila kumakain ng baboy. Okay? Hindi rin sila kumakain ng mga lobster, ng mga madudumi ang tawag nila doon sa mga animals na 'yon. Ngayon, ikaw bilang isang hintel, hindi ka naman Hudyo, ay nung nakakilala ka sa Panginoon, ang sinasabi ng konsyensya mo ay kailangan kong sumunod sa Diyos, na hindi na ako kumain ng mga ganito dahil ito ang pagsunod sa Diyos. Kung ikaw daw ay susunod sa ganon, no? Susunod ka doon sa batas na yon, when Gentiles who do not have the law do
the things the law requires, guided ng kanilang conscience, ano sabi dyan? They themselves, yung sinunod nila na yon dahil sa konsyensya nila at conviction nila, ay batas yon para sa kanila. Nagets natin? So, magiging pala yung batas para sa atin. At doon rin lalabas yung sinabi ni Pablo na kung okay lang sa iyo na kumain sa ganitong bagay at para lang hindi ka maka-offend, hindi mo siya gawin at huwag mo ipapakita, pero hindi naman ibig sabihin na ipipilit mo sa kanya, if you regard this day, di ba? Hindi natin ibabind yung conscience ng ibang tao doon. Example, napili mong hindi na ako kakain ng mga ganito kasi madumi daw ito, sabi ng Old Testament. Hindi mo sasabihin sa ibang tao, dahil ganito ginagawa ko, ito yung tama. No? Kasi yun ay yung conviction. At yun ay nasa conscience mo, pag nilabag mo yun, nagkakasala ka. Nakuha natin? Kaya let's be careful na hindi tayo makapag-bind ng conscience ng iba, no? Mahalaga po 'yan dahil yan rin ang isang topic pagdating doon sa tinatawag natin na legalism. Pagka sinabi ng tao na hindi dapat ang sapatos na suot mo pag Sunday dapat laging naka-shine. Kasi yun ang para sa Panginoon. Yun ay sarili mo na lang conviction at binambayin mo ang conscience ng isang tao doon. Ba? Mabigat yun para sa isang bagong mananampalataya. Nanampalataya pa lang siya sa Panginoon, ang alam niya pa lang niligtas siya ng Panginoon, tapos bubombahan mo na siya na dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganito ka, dapat ganito. Nakakapagod yun. No? Overwhelming. Nagsisimula pa lang po ako, bago pa lang ako. Kung baga sa opisina, bagong hire ka pa lang, binagsakan ka na ng daming gagawin. Ito ang gagawin mo ngayong araw, ha? Tapusin mo yan. Wala po bang training? Walang training ba? Nagets natin yung ibig ko sabihin? No? It's binding to the conscience. Pero doon sa pinag-usapan natin, ituloy natin sa verse 15. Kanilang ipinakita na ang hinihiling ng kautusan ay nakasulat sa kanilang mga puso, na rito'y nagpapatutuo rin ang kanilang budhi at ang kanilang mga pag-iisip ay nagbibintang o nagdadahilan sa isa't isa. Pansinin niyo yun, no? So, pinapakita pala nun na pagsunod na yon, ikaw ay hintel at meron kang susundin na batas, ipinapakita ng ganung bagay na ano? Na ang batas ng Diyos ay nakasulat sa puso ng bawat isang tao. No? Kaya kahit nabuhay ka sa isang lugar na walang batas, pero pag nakakilala ka sa Panginoong Jesucristo, ano yung susundin natin? Lalayo tayo sa kasalanan. Bakit? Kasi nakasulat sa bawat isang tao ang batas ng Diyos. At ang isang reason rin na ito, tayo ay mula sa Diyos. Mula sa imahe ng Diyos, sabi ng Genesis chapter 2, at yan ang topic ng Young People mamayang hapon. No? Galing tayo sa imahe ng Diyos. Ang tawag doon, imago Dei. Galing tayo sa imahe ng Diyos. At ang kanyang batas ay nakasulat sa ating mga puso. Kaya, kahit ang hindi mananampalataya, pag tinanong mo, masama ba ang pumatay? Sabi niya, oo. Tanggalin mo ang batas, tanggalin mo ang gobyerno, no? Lalabas ang tunay na ugali ng mga tao. Pero meron diyang mga tao na hindi pa rin papatay. Bakit? Kasi andun yung konsensya nila na pumatay. Kahit walang batas, hindi sila papatay kasi nandoon yung kanilang conviction na masama ang pagpatay. Kasi nakasulat sa puso ng tao ang batas ng Diyos. Nakuha natin? Kaya kung hindi man siya maabot ng gospel, kung wala siyang gospel, ang huhusga sa kanya ay ang konsyensya niya. Mahuhusgahan siya na kung saan nalaman niyang makasalanan siya or mali yung ginagawa niya,
Kaya ang gagawin ng isang tao, gagawa siya ng paraan para matanggal yung kasalanan niya. Doon lumabas yung iba't ibang form ng religion na kung saan ito yung gagawin namin. Mamumundok ako, lilinisin ko yung aking isipan, doon ako para malaya ako sa kasalanan. Bakit? Alam nilang may kasalanan. Alam nila yung mga masasamang bagay sa isip, yung lust, yung pride, yung lust of the flesh and eyes, alam nila yun. Nakakita na kayo ng mga monghe, di ba? Kaya sila nagsisiklod sa isang lugar kasi alam nila yung ganong klaseng sin ay kabaluktutan at hindi katuwiran. Kaya nag-isolate sila sa mga kabundukan. Ganon ang ibig sabihin natin. The heathen without the gospel will be judged by the light of the nature and their conscience. Malapit na yung mga monghe. Ang kailangan na lang nila, si Kristo. That's what they are missing. Dahil hindi natin maaabot, walang makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, maliban kung makilala niya ang Panginoong Kristo. Nakuha po ba natin? Okay? Maganda itong point na ito. At sa ating pagtatapos, bigyan natin ng kahit konting ano ito. As our ending, missions is about the Great Commission. Hindi ang mission, yung missionary ka talaga pupunta ka sa ibang lugar. Ang mission is about sharing to the people who God is at ang kaligtasan na magliligtas sa kanila sa kanilang kasalanan. No? Kaya nagkakaroon ng mission church kasi may mga tao na nakakilala doon sa Panginoon at pwede na silang mag-gather. Pwede na silang magsama-sama locally. Kaya nagkakaroon ng mission church. Pero ang focus ng mission ay simple lang. Go, teach, and ano yung pangatlo? Make disciples. Okay? Nakuha po ba natin? Bago tayo mag-end, meron bang question? Meron po ba? At pagtapos ito, ay diretso tayo sa worship. Meron po bang question? Yung morning? Wala naman? Wala naman? Question? Wala naman? Question? Wala naman kayong question? Okay? Brad, meron kang ano question, Brad? Okay? Meron question? Wala naman? Okay, so sana na-clear yun sa inyo ha. Kapag sinabing mission, hindi yan magtatayo ng church. Parang nagtatayo lang ng kaharian eh, no? Pupunta ako doon kasi magtatayo kami ng church. Hindi! Tapos ang isipin, Pastor, meron mo doon lote? Pastor, may makakain ba kami doon? Hindi, yun ang punto ng mission. Kung mag-mission ka, ang isipin mo yung kaluluwa. Saka mo naisipin yung titirhan mo doon. Saka mo naisipin yung lugar na anin mo doon. Kung mag-church ka ba doon o hindi. Ang unahin mo yung kaluluwa. No? It's go, teach, and make disciples. Okay, let's all stand up. Mag-close tayo. Let's pray. Lord Heavenly Father, we thank you this morning sa discussion na ito na mapaalalahanan kami, Panginoon, kung sino ka at ano, Panginoon, ng church at ano ang task ng church at ano, Panginoon, ng missions. Hindi lang po ito ang mga missionary, kundi bawat isa po sa amin are tasked with the Great Commission, Panginoon, para ibahagi kayo sa aming Jerusalem, kung saan kami, Panginoon, nakalugar, saan kami nakatira, sino mga nakakasama namin, hanggang sa ibang tao, hanggang sa doon na po kami, Panginoon, sa kaduluduluhan ng mundo na kahit hindi namin, Panginoon, naabot, ay nakakatulong po kami sa pamagitan ng pagsuporta sa mga taong pumupunta doon. Salamat, Panginoon, sa paalalang ito na ito ang isa sa mga essentials ng isang Kristiyano, ang magkaroon ng mission at bahagi, Panginoon, ng katotohanan ninyo. Salamat, Panginoon, binabalik namin ang kapurihan sa inyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Let's have kahit mga 5-minute break.